ay napakasimple, basic. Ito ay narinig na ninyo at malamang ay sasabihin nyo, ako ay naborn again na, ako ay pinanak na muli. Kailangan ko ba itong seminar na ito? So marahil yan ay itatanong ninyo dahil sigurado ko na inaangkin ninyo na kayo ay born again. Tanungin ko kayo, sino rito ang born again na? Makitaas ang kamay. Yung iba, hindi mga magtaas ng kamay, pinagtataas ko po kayo ng kamay. Hindi ko po kayo pinag-i-email. Okay, baliktarin ko. Sino rito ang hindi pa na-born again? Pakitaas ang kamay. Ibig sabihin, inaangkin natin lahat na tayo na born again na. Can you say amen? Para ka sa amen? Amen. Well, praise the Lord. So yan po ang ating pag-uusapan. At katulad ng sabi ko kanina, na dito ay kailangan maging basis natin ang salita ng Diyos. Kailangan ay nakabasa sa salita ng Diyos. At kailangan ay totoo sa salita ng Diyos. Sapagkat alam nyo, ang Diyos ay nagbigay ng kanyang salita. Alam niya na katulad ng binasa natin sa 2 Corinthians 10:4 and 5, ay meron kaisipan ng sanlibutan. Nakakaiba sa kaisipan ng Diyos. Yun ang sabi niya kanina. At kapag wala sa salita ng Diyos, at sana ay matuto tayong mag-submit sa ating mga matututunan kung meron bago. Say amen. Amen. Alam po ninyo, how I wish na lahat kayo ay na-born again. How I wish na kayong lahat ay nakaranas talaga ng tunay na kapanganakan muli. Pero ako'y naniniwala na sa kadahilanang ito ay ninanais ng inyong pastor na makarating sa lugar na ito, ay meron siya isang bagay na gusto niyang matutunan ninyo. Wala ako sa posisyon at wala sa posisyon si Pastor John para sabihin na hindi ka na born again. Pero meron sumata ng Biblia. At meron ito mga palatandaan sa banal na kasulatan. Can you say amen? Amen. There's one verse na marahil ay alam ninyong lahat. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has passed away, all things has become new. Anong talata yan? 2 Corinthians 5:17. Pero alam ba ninyo, matagal na po akong nagpapastor. Actually, I have been a pastor for more than 30 years. 35 for exact. 35 years na akong pastor. And during my first years of pastoring, mga kapatid, lagi kong tinatanong kung na-born again nga ba ako? Dahil parang marami akong failures sa buhay. And then, dahil doon ay nag-i-start akong isipin na yung 2 Corinthians 5:17 ay baka spiritual lang. Nangyari sa spiritual, yun ang ibig ko sabihin, pero physically sa aking buhay ay walang gaanong epekto. And I would always resolve to believe that Christ or God will continue to forgive me. Of course, that is in the Bible. Nasa Biblia yan, na if you confess your sins, God is just to forgive you and bless you from all unrighteousness. Pero ganun pa mga kapatid ay dahil parang nakikita ko rin na merong mga talata na nagsasabi na kailangan magtagumpay ako sa kasalanan at kailangan ay maging kasangkapan ako ng Diyos, ay meron pa rin mga questions sa aking isipan. But I am a Bible reader. That's one thing about me. Last time ay pinatuto ko rito na when I first made my first book, nang gawin ko yung unang aklat, I have read the Bible 77 times. That was year 2010. No, magawa ko yung unang libro. And then, ito ay pinamagatang 70 utos ng Panginoon sa Kristo. And then, marami pa akong mga libro na ginawa at mga module. Sa ngayon ay, after few years, ay nakapag-start kami ng Bible school. And I have to make the modules. Kailangan gumawa ako ng mga module para sa mga estudyante. At siyempre, kapag ikaw ay nag-aaral, ay nadadagdagan ang iyong kaalaman sa banal na kasulatan. Many were made clear to me. Nagtuturo ako ng mga ilang pastor. I have been a Bible teacher sa mga Korean trainings. Yun pala ay hindi lamang ako nagtuturo, kundi ako ay tuturuan ng Panginoon sa banal na kasulatan. Yung mga readings ko,
Sa mga nakaraang panahon ay lalo kong naunawaan nung ito ay pasimulan kong pag-aralan. That's another stage ng kaunawaan sa Biblia. Reading is basic, and when you study it, sapagkat ito ay utos ng banal na kasulatan, study to show thyself approved unto God, a workman who needed not to be ashamed correctly handles the word of truth, ay nadagdagan yung aking kaunawaan sa banal na kasulatan. Hanggang sa mga panahon na nagtuturo na ako ng how to interpret the Bible correctly, hermeneutics, at doon ay naging maingat na ako sapagkat nakikita ko na malaki ang pananagutan ng mga nagtuturo ng Biblia. And I have to ask God to teach me, and this gracious God na nakilala ko sa Biblia ay talagang nagtuturo naman at pinapaunawa naman ang mga kaalaman sa salita ng Diyos. So ilan ito sa mga patuturo sa inyo, and during or before the pandemic ay nabasa ko na ang Bible ng 107 times or 117, hindi ko maalala kung ano yung sa Biblia ko. So I thank God for those things na ipinaranas sa akin ng Panginoon. And it's not because I am intelligent, di po ako matalinong tao. Ako po ay kursigido lang. At alala ko, sabi ng Hebrews 11:6 na sabi niya, and God rewards those who diligently seek Him. It's not reading the Bible, it's not studying the Bible, it is seeking the Lord that is most important. Kaya tanong ko ngayong umaga, kayo ba ay naparito para maghanap talaga sa Diyos? Yes. Kung hindi po mga kapatid, you will never find something about God. Pero sana ito ay mag-ignite sa inyo na mahalagang bahagi ng inyong buhay para lalo kayong maghanap sa Panginoon. Lalo tigit na maranasan nyo itong ating pinag-uusapan. So katulad ng sabi ko sa inyo kanina, wala sa atin dito na mga churchgoers na ng matagal na panahon ay hindi aangkinin na siya na born again. Pero ang tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo na hindi lahat ng nagsasabing born again ay na born again na? Salamat sa lima. Naniniwala ba kayo na hindi lahat ng nagsasabing born again ay na born again na nga? Salamat sa 10. Naniniwala ba kayo na lahat ng nagsasabing born again ay hindi talaga na born again? Yes. Okay, thank you very much. Kahit paano ay medyo may boses sa 50. Now, mga kapatid, tingnan nyo ito Bakit kaya sa mundo ng mga Kristiyano ay hindi magkaisa? How the Lord wishes na ang mga Kristiyano ay magkaisa. Prayer niya ito sa John chapter 17 na nawa ang lahat ng mga Kristiyano ay magkaisa. Pero nangyari ba ang prayer ng Panginoon? No. Naniniwala ako nangyari. But not immediate. Mamaya ipapakita ko sa inyo na ito ay nangyari because the Lord always, sinabi niya sa John 11:40, nasabi niya sa I thank thee, Father, because you always hear my prayer. Meaning, no reasons why God the Father doesn't answer the Lord's prayer. So, nung manalangin siya na pagkakaisa sa mga mananampalataya, pinapaniwalaan ko na nangyari, but not so long time na ito ay nanatili. Until such time sa ating kapanahunan, pag binasa ninyo ang nasa online na Wikipedia ay sinasabi niya that there are now 45,000 denominations among Christians. Nakikita ba ninyo na tungkol lamang sa basic na ito na napakahalaga tungkol sa born again ay ang dami ay hindi nagkakaisa. The reasons why there are Baptists, Presbyterian, Lutheran, kung ano-ano mga grupo ng mga nagsasabing Kristiyano. Religions have diverse teachings about salvation. Alam natin yan. Maraming pag narinig yung pangalan ng pastor, ay, ayaw namin yan, iba turo niyan. Agad sasabihin, kulto yan. Gano'n na maraming kaisipan. At pagkatapos ay isa pa na
hindi magkakasundo ang marami tungkol sa born again, how people are born again. So, ipapakita ko po sa inyo, o nais kong sabihin sa inyo, na si Satanas ay totoo. Naniniwala ba kayo totoo si Satanas? Yes. Huwag na ba kayo tumingin sa inyong katabi? Wala yan. I mean, si Satanas ay talagang mandaraya. One of the names of Satan is deceiver. Mandaraya. Manlilinlang. Ibig sabihin ay delikado. Pero gaano ka-delikado si Satanas? Gusto mo muna makita niyo ang katotohanan nito. Gaano ka-delikado si Satanas bilang isang mandaraya? Bilang isang nagnanais na lahat ay ipapahamak niya. That it comes but we still to kill and destroy, John 10:10, meaning that's the purpose of Satan in coming in this world. It was revealed by the Lord na nandiyan siya para magdaya, pumatay, magnakaw, magsumira. Okay, say amen. Amen. Yan ay galing sa bibig ng Panginoon. So kung hindi yung pinapaniwalaan at pinapaniwalaan niyo si Satanas, hindi pa rin tama. Paniwalaan niyo na nandiyan si Satanas at paniwalaan natin na ang sinabi ng Panginoon, He is there to steal, to kill, and destroy. Amen? Amen. Pero gaano katinding magdaraya si Satanas is another question. Si Satanas ay hindi nagpasimula sa mundong ito. Nagpasimula siya sa karya ng Diyos sa langit. At alam ba ninyo kung gaano karaming anghel ang kanyang dinaya sa langit? Trillion. Trillions of angels. 1/3 of God's creation of angels. 1/3 ng creation ni God sa langit ay dinaya niya. Mga anghel. Pag binasa niyo ang Revelation chapter 4 and chapter 5, makikita niyo diyan kung gaano karami ang mga anghel. Na doon sa isang talata, I think in 5:8 ay sinabi na nasa 100 trillions ang nalalabing anghel sa Diyos sa langit. Meaning, kung 1/3 nito, ang nadaya niya ay nasa 50 trillion. Sabihin natin, 50 trillion. Pag ikumpara ninyo sa bilang ng tao sa ating kapanahunan na 8 billion, alam niyo ba kung ilan ang billion? Ang thousand ay 3 ang zero. Ang million ay 6 ang zero. Ang billion ay 9 ang zero. Ang trillion ay 12 ang zero. So, kung ang tao sa mundo ito ay 8 billion at ang dinaya ni Satanas ay nasa 50 trillion, wow, ilan kaya ang proportion niyan? Ilan kaya ang nagbabantay sa atin na demonyo sa ngayon? Ha? Naku. Baka, ilan ba yung dati mo sinasabi, Seth? 4,000 bawat isa. 4,000 bawat isa, but that was when I was thinking na yung 1/3 ay 33 trillion. Pero, nung nakikita ko, na-realize ko na nasa 100 trillion yung naiiwan sa Panginoon at 1/3 na nawala sa Kanya ay equivalent sa 50 trillion. Bahala na kayo mag-multiply. But it's not 4,125. Grabe, ano? Tingnan mo yung katabi mo. Baka iba nakapasok na. And that is very dangerous. Mga kapatid, so kung dayain yung 50 trillion sa langit na perfect angels dati doon sa Garden ng Eden, hindi niya pinakawala ng ating mga magulang si Adan at Eva. Pero sino si Adan at Eva? And how intelligent are they? Gaano katalino si Adan at si Eva? Tingnan niyo na lang nung hilingin ng Ama o ng Diyos na pangalanan ni Adan ang lahat ng mga hayop sa Garden ng Eden, possibly sa aking isip lang ay nasa billion of species ng animals. They are all almost extinct now. Nawawala na sila. Pero lahat yun ay pinangalanan ni Adan na wala siyang ballpen at papel na katulad ng iba sa inyo ngayon. Pero kaya niyang i-memorya.
Can you say amen? Amen. At pagka sinabi niya yung pangalan, ang matindi ay yung tinatanggap ng Diyos. Bakit? Kasi perfecto ang kaisipan ni Adan at ni Eva. And the sad thing is that if Satan was able to deceive Adam and Eve, kasino ka pa? Kasino pa tayo? Isa pa, sinabi ng Revelation 12:9 that the devil had deceived the entire world. Ipinakita kay John the Beloved na sumulat na aklat ng pahayag na dinaya na ng diablo ang buong mundo. Inilayin na siya sa Diyos. Totoo ba yan o hindi? Kung hindi ka pa nag-born again, nasa pagdaraya ka, ilalim ka ng pagdaraya ng diablo. I tell you, that's the only way na tayo ay magkaroon ng kaunawaan ng mula sa Diyos. The beginning of understanding of God is to become a born again. Is to experience a genuine born again. Mga kapatid, kaya ito ay hindi basic. Pero ang ipinapakita ko sa inyo ay dinadaya ng diablo ang lahat ng mahalagang bagay sa mundong ito. At ipinakita ko sa inyo, dinayo niya ang mga anghel sa langit, dinayo niya yung ating mga magulang, and the Bible reveals that He deceived the entire world. Di ba kayo natatakot niya? At ang sabi ng 1 John 5:19, na He controls the whole world. When He deceived the entire world, He controls the entire world. Mga kapatid, hindi ito basta-basta. Kaya kung titingnan natin at balikan natin itong sinasabi ko, pinapakita ko sa inyo na bakit mga pastor, mga Bible school teachers, mga scholars, mga leaders ng church ay magkakaiba-iba ang turo tungkol sa born again is that there's something na nagawa sa Satanas. He was able to twist the truth. Hindi ba ninyo napapansin na sa mundong ito, napakaraming reliyon, lahat ay nagsasabing tama. Talagang pinarami ni Satanas ang pintuan na papasukan ng tao, mabili ka dyan, anong gusto mo? Walang problema kay Satanas. Ang problema lang ni Satanas ay makaunawa tayo ng katotohanan. Sino rito gustong problemahin ni Satanas? Sino gustong problemahin ni Satanas? The only way that Satan problems you, kung problemahin ka ni Satanas ay kapag ikaw ay nakaunawa ng katotohanan. At ito ay tinanggap mo at isabuhay mo. But sad to say na sinabi ng Biblia, my people perish because of lack of knowledge. Even the chosen people of God in the Old Testament ay nadadaya ng diablo because of lack of knowledge. At alam niyo, may mga palatandaan sa Biblia kung ikaw ay nadaya ng Satanas. Kahit ikaw ay nasa simbahan. Kahit every Sunday nakikinig ka sa preacher. Ephesians 2:1 and 2. If you are still worldly, and if you are still disobedient, sinabi diyan na ikaw ay nasa ilalim ng kontrol ng diablo. I think kasama ang verse 3. Kung ikaw ay hindi sumusunod sa mga batas ng Kristo, nadaya ka ng diablo. Hindi ba nakakalungkot yan? So kayo ba ay kumbinsido na mahalaga itong ating gustong matutunan ngayong araw? Amen. Thank you sa 5. Kayo ba ay kumbinsido na itong ating pag-uusapan ng 2 araw ay mahalaga? Amen. Ang tungkol sa basic na born again ay talagang kailangan malaman, maunawaan at mangyari sa isang tao. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, Delikahan mo kayo. And there is only one light that will shine the darkness in your lives. Mga kapatid, mag-i-expose sa atin ay salita ng Diyos. The Bible is considered to be the sword of God, bread. Pero isa dyan, mga kapatid, ay liwanag. Ang salita ng Diyos ay liwanag, na kapag ito ay inilagay mo sa mga madilim, ay nalalantad ang mga sa kadiliman. Sana tayong tumulat sa maraming Hudyo na sinabi ng John chapter 1 na dahil sa sila'y naliwanagan, sila ay nagalit. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magagalit. Amen? Sapagkat yan ang siguradong gagawin ng salita ng Diyos sa atin. Sa araw na 2 araw na ito, mga kapatid, kung kayo ilugi dito, sabihin nyo sa akin, babayaran ko yung registration nyo, i-Jollibee na naman ako. Baliktad na.
Okay, gusto ko lang mag-enjoy kayo na nag-aaral na medyo masakit sapagkat alam ko, marami nasasaktan sa katotohanan. The Lord came, the religious people and they. Ngayon, inaalala natin sa mahal na araw na ito ang pagpatay sa Panginoon. Sino pumatay sa Kanya? They were the temple people, the religious people, the religious leaders. Pwede yan mangyari sa iyo. Pag binato niyo ako sa labas mamaya, alam ko, galit kayo sa tama. May naging gagawin. Tanggapin nyo na lang. Nag-i-in nyo na. Delikado ako rito, mami. First time kong may sama ang misis ko sa malayong mission work, kaya may tagapagtanggol ako. Well, praise the Lord. Malinaw na nagtagumpay ang Diablo na dayain ang buong mundo sa bagay nito. And I want to show you some examples. Ito ay isang grupo sa Facebook. Nakasama ako. Nakita niyo yung video ko doon. Kung di pa ako ng araw na yun. Medyo nawala na. So sabi nitong Fernando Ramos na ito, hindi ko alam. Basta kami ay magkasama sa grupo na yan. Ito ay Pastors Theological Forum. Sabi niya, what's your question? Salvation, present or future? Question 1. Now I am saying, but as I read the Bible, sometimes I find verses that tell me that my salvation is not done deal. But there are also verses that say that we are being saved, meaning we're not quite saved yet. Naunawaan niyo ba ang sinasabi niya? At least, ito na lang ang tawain niyo. Itong pastor na ito, itong leader na ito, itong theologian na ito, ay tinatanggap niya na meron siyang hindi naunawaan. Honest pa rin siya. And I believe honest people, mga kapatid, there is a chance for you to know the truth. Pag honest ka, gusto-gusto yan ng Panginoon. The thing about the Pharisees, hindi sila honest kaya hindi sila makaunawa ng katotohanan. Sabi pa namin sa hindi ko lang nagpapanggap na Papa, yan ang picture niya, pero ang pangalan niya, Maria Divina Gracia, pero hindi ko alam kung babae o lalaki yan. At kinukot niya yung John 3:5. It is not a literal water, but it is a picture of the Word of God according to Ephesians chapter 5, verse 26, sanctified by water. Sabi niya, which is the Word of God. And also in 1 Peter 1:23. Alam niyo, lahat ng mga talatang ito, ang totoo, yan ang paniniwala ko ng araw. Matagal ako sa paniniwala niya, and I can defend that belief of the Word of God. Pero sasabihin ko na sa inyo, mali yan. Dahil marami kang hindi ikaw konsidera, marami kang hindi matatanggap na mga talata sa Biblia. Pag yan ang pinaniwalaan, yan ang paniniwala ko ng matagal na panahon. Another thing, mga kapatid, ay itong si Fernando San Luis, Pinoy Pastors Theological Forum, sabi niya, baka makatulong. Regeneration. Born again. Ito yung kinot niya sa Ephesians 2:1. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ephesians 2:1 and 2. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Nakamamatay pala ang kasalanan. In which you used to live when you followed the ways of this world. Pag ikaw ay lumalakad na sa paraan ng mundo, pamumuhay ng mundo, patay ka sa harapan ng Diyos. Sino ito, mga worldly Christians? Siyempre, walang tatanggap niyan, walang aangkin yan, walang aamin yan. Alam ko yan. Pero pag magandang talata yan, lahat ng Amen! Pero ngayon, medyo nakakatama, so wala mag-Amen. Siyempre naman. Mga kapatid, pero totoo ba yan? Walang worldly Christians. Marami, mga karnal na Kristiyano. Sabi niya, paano mo malaman na ikaw ay worldly Christian? Sabi niya, in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdoms of the air. Oh my God, sino yun? Si Satanas yun. Thank you. Sabi niya, Satan. That is Satan. The ruler of the kingdom of the air is Satan. The spirit who is now at work in those who are disobedient. Kontrolado daw ng Diablo na sa pagiging makasanglibutan ang taong hindi sumusunod sa kautusan.
Kautusan nino? Kautusan nino? Pag tinuloy-tuloy niya yan, ay sinasabi niya yung kautusan ni Kristo. Kautusan ni Kristo. Eh maraming na umangkin na sila yung born again na ang ginagamit ng mga kautusan ay sa Old Testament. Mga kautusan ng Diyos sa mga Hudyo. Now, ang nais ko ipakita sa inyo rito mga kapatid, ito mga pastor na ito ay katulad ko nung araw na hindi talaga kumpleto ang kanilang ginagamit na talata sa Biblia. Ibig sabihin, marami silang inaatras ng mga talata. At yan ang isa sa malaking problema ng mga Kristiyano. Ito ang ginawa ko mga kapatid. Kinumbinsi ko muna sa lahat ng sarili ko. I don't know whether it is the mechanism of the Holy Spirit. Sabi ko, I need to believe the entirety of the Bible. Na ito ay hindi sali-saliwa, matalino ang banal na Espiritu, wala itong error, kailangan kong tanggapin ang katotohanan yan. At kung meron mali sa aking unawa, hindi ang Biblia ang mali, hindi ako. At alam niyo, from there, maraming dinuro sa akin ng Panginoon. Kaya yan ang ipapayo ko sa inyo. Kung gusto nyo hindi madaya ng diablo, kumbinsin nyo ang sarili nyo na ang Biblia ay totoo at tama at walang mali-mali at umpisahan nyo basahin at pag-aralan. Dahil pag wala yun, hindi totoong naniniwala ka. Maraming Kristiyano rito, naniniwala ako, matagal ng Kristiyano, hindi pa nila nababasa ang kabuuan ng Biblia kahit minsan. Wala nag-i-amen. Sama ng tingin nyo. Wala kayong magawa. Totoo yun. So, tingnan ninyo. And then, yung binanggit pa niya yung Titus 3:5. Alam ko yung mga bagay na yan, mga talatang yan. Pero, paano ba ang ginagawa natin para sabihin natin na pupuligin ng isang tao? Tingnan nyo, baka ito ay ginawa sa inyo. So, ang ginagawa natin, ang ginagawa ko noon, sesira ko yung tao ng salita ng Diyos. Gagamit ako ng pamamaraan na magkaroon siya ng emotional na conviction. And then from there, pag nakikita ko na siya ay medyo naluluha-luha na. Alam niyo, marami akong paraan noong araw. Mga ginawa ko, mga tracks na pwede akong makapagpatanggap sa loob ng isang araw ng kahit 50 na tao. 50! Napakasimple niyan. Pagkatapos ay ipagpe-pray ko ng katulad nito. Nais mo ang tanggapin ng Panginoon sa iyo. Sino ayaw niya? Hindi ba ginawa sa inyo yan? Nais mo ang tanggapin ng Panginoon sa iyo. Amen. Itaas mo ngayon dalawang kapatid. Ipapanalangin kita. Sumunod ka sa panalangin ito. Lord Jesus, I confess that I am a sinner. Thank you for dying on the cross for me, yet you are alive to give me eternal life. I now accept you as my Lord and Savior. Come into my heart. I receive your forgiveness and the gift of eternal life. Amen and amen. Pagkatapos sasabihin ko, punitin ka na. Anak ka ng Diyos. Sa iyo na lahat ng mga pangako ng Diyos sa Biblia. Amen. Amen. Thank you very much. Thank you po, brother. Thank you po, pastor. Kinabukasan, gusto mo i-follow up ito. Pupunta ka sa kanya. Tao po, andiyan ba si Bernard? Ay, sorry po, umalis. Yun pala, siya yung nagsabi sa iyo, siya umalis, pero siya yun. Ano yung ibig sabihin? Ayaw na. Nakaranas na kayo ng gano'n? Maraming gano'n. Tanggapin si Jesus ngayon, pag finalo mo, para sa discipleship, wala na. Anong problema? Mukhang false convert. Sabihin natin, false convert. Huwag niyo na may tutok sa tenga ng katabi niyo. False convert. Meron bang mga false convert? Sa tingin ko, marami. Sa tingin ko, pag mali, mga kapatid, alam nyo sa Diyos, ang Diyos perfect lahat ang disenyo niya. May disenyo siya sa Ebanghelyo at may maling Ebanghelyo. Sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first for the Jews and then to the Gentiles. Romans 1:16. So meron siyang perfect design sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong yan, mamaya ay mapapakinggan ninyo kung ano ang klase ng Ebanghelyo na totoo. Pero sabi ni Pablo, sino man o kaliman
ang mangaral ng ibang mabuting balita, pakasumpain siya. Ibig sabihin, may ibang mabuting balita. Sinabi ba niya, yun ay sa Galatia 1:8, at sinabi pa niya sa 2 Corinthians chapter 11, verse 1 to 3, na may mga nangangaral ng ibang mabuting balita. Ibig sabihin, may ibang mabuting balita. May false gospel, kaya nagbubunga ng false convert. May dalang ibang mabuting balita, ibang Jesus, ibang Espiritu. Binabanggit yan doon sa 2 Corinthians 11, 1 to 3. Kaya ito mga kapatid ay napakahalaga na gawain natin. So ito po yung ginagawa ng marami sa atin. Alam na alam natin itong sinner's prayer na ito. Ginagawa ito ng marami. Pero ang tanong, pagkatapos bang manalangin ng ganito na born again nga ka? Anong amen din? Halo. Sagot. Very safe na sagot. Amen din. Sino yan? So, kahit tayo alamanin. Ngayon ang tanong ko ay, gusto niyo ba talagang maborn again ng totoo? Amen. Salamat sa sapo. Gusto niyo ba talagang maborn again ng tama? Amen. So ano ang basehan natin? Basehan ba natin itong sinasabi ng mga theologian na ito, ng mga leader na ito? Mga kapatid, there's only one way and the safest way is from the Word of God. Pero lahat sigurado ko na nagsasabi, kami ang tama, kami ang tama, kami ang tama. Pero ang tanong ko ay ganito, nare-reconsan mo ba lahat ng mga talata sa Biblia na tumutukoy tungkol sa kaligtasan? And did you know that there are about more or less 400 verses about salvation? More or less 400 verses about salvation, at kung gagamit ka ng isa o dalawa, tatlo, 10, 5, wala na. At kapag ganyan ang nagsishare sa atin, mga kapatid, I doubt na totoo ang kanyang sinasabi. Delikado yun. Sabi ko sa mga nagtuturo tungkol sa kaligtasan, we'll try to think that there are about more or less 400 verses about salvation. I-reconcile niyo muna lahat bago kayo magturo ng tungkol sa kaligtasan. Alam niyo ang Biblia, talagang ginawa ito ng Diyos hindi para sa mga tamad, hindi concern at walang pakialam. Ginawa ito ng Diyos para sa mga masisikap na nais makarating sa kanyang kaharian. Sino ito gusto makarating sa kaharian ng Diyos? Amen. Did you know that there is a kingdom of God in heaven? And there is a kingdom of God right now here on earth? May kaharian ng Diyos, dumating na. Ang Panginoon spoke about the kingdom of God in the book of Matthew 55 times na binabanggit niya yung kingdom of God. At nung minsan ay tanungin siya, nasaan na ang kaharian ng Diyos na sinasabi mo? And he said sa Luke chapter 17, 20, and 21, huwag ninyo akalain na ang kaharian ng Diyos ay darating sa inyong maingat na pagmamanman, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay dumating na, at ito ay nasa puso ng mga tumanggap o nananalig sa Kanya. Tanong, pinag-aharian naman ng Panginoon ang iyong buhay? Baka tinanggap lang ninyo bilang tagapagligtas pero hindi siya nag-ahari sa atin. Iba yun, malaking kaibahan noon. Kung siya ay Panginoon mo, sinabi niya sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Nakikita niyo itong mga talatang ito? Mga kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyano na namimili lang ng magaganda at masasarap na talata sa Biblia, ikaw ay nahihibang. Sigurado ko yan. Ikaw ay mali. Ikaw ay delikado. Ikaw ay maiimpyerno pag hindi ka nag-ayos. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal na araw na yun. Alam niyo na. Sabihin niya, mahal na araw ngayon. Umayos ka na. Okay, tumama mga kapatid. Seryoso yan. Sabihin mo sa katabi mo, umayos ka. Umayos ka. So ang tanong, nabuhay again nga ba? Ito ang sabi ng isa. We have become so comfortable with wrongs. They are now right. Ulitin ko, sinabi niya, we have become so comfortable with wrongs. They are now right. Pagka maganda, madali, mga kapatid, yan ang sinusulgaban ng maraming tao. At kapag kaya may mali sa katagalan, iniisip mo ikaw ay tama. Yan ang sinasabi niya. Kaya maging maingat tayo. Sinabi pa ng isang tagapagturo, pastor,
How can we think well when we are biased? Wouldn't it be so helpful to us where did our bias came from? Sinabi niya, pag ikaw ay nag-aaral ng Biblia at namimili ka ng iyong gusto sa Biblia, magiging bias ka. Ganyan ang ginagawa ng marami. Kaya nga nagdidibate ng kung ano ang gusto nila, batuhan ng talata. Yung sabi ng iba, makinig kayo rito. Sabi ng mga Arminian, ito ang tama, ito ang totoo. Sabi ng mga Calvinist, ito ang tama, ito ang totoo. Minsan tinanong ako ng aking mga tinuturuan, Pastor, ikaw ba ay Arminian o Calvinist? Sabi ko, hindi. Wala akong pinapaniwalaan sa dalawang yan. Hindi sa nagmamalaki ako. Merong itinuturo ang Biblia at ito ay tinatawag ng Biblia na Apostles' Doctrine. Acts 2:42. And they continued steadfastly on the Apostles' teaching. Ano ang Apostles' teaching? Ang Apostles' teaching ay mga apostol na tinuruan ng Panginoon at binabaan ng Banal na Espiritu. Kinumpleto sila ng Diyos para hindi mali-mali ang kanilang itinuturo. Kahit sino nagtuturo sa inyo ng mga reformist, mga kapatid, huwag niyong paniwalaan. Go back to the Bible because the Bible is the most reliable and true. Ito ang tanging katotohanan. Amen? At kung magsasalita sa inyo ng 4 na talata, 5 talata, mga kapatid, uwi ka na. Hindi mo alam ang Biblia. Sinasabi ko ito ang mabigat sapagkat alam ko na ang diablo ay hindi nagbibiro sa kanyang plano at hindi rin nagbibiro ang Panginoon kasi pumunta sa krus para tayo maligtas. Pero ang diablo ay hindi tumitigil hanggang hindi niya tayo madadaya. Sinabi ka, it is even impossible to read the Bible for its own word. Wouldn't it be safe to read it without wearing theological eyeglasses? Pag nagbabasa ka ng Biblia, meron ka ng paradigm. Mga kapatid, meron kang gustong palabasin lamang. Marami nagbabasa ng Biblia na, kailangan mapatibay ko ang aking paniniwala, ang aking doktrina, ang tinuturo sa akin at tinuturo ko. Mali yan. Ano bang bagay na mali sa aking buhay? Ito ang ginawa ko ng araw. Lord, kung ano man ang mali sa akin, alisin niyo. Ano man ang mali sa inaakala ko, tuluan niyo ako. Maging handa ka lang. Babalatan ka ni Lord. Pero kung ikaw magbabasa ng Biblia, meron ka ng sariling pananaw, meron ka ng gustong suportahan lamang, gusto kang patibayan lamang, hindi ka makakalam ng katotohanan. Sinabi ba nito, hindi ko ito kilala kung sino. How many churches today are full of people who have been psychologically pressured but not truly converted? Alam niya na maraming hindi born again sa mga nagsasabing Christian churches. Alam niya, hindi lang ako ang nakaka-observe nito. Sabi ko nga, honest observations, are you or you have been psychologically pressured but even truly converted? Ang iba ay bahala na. Member ng bahala talaga. Bahala na. Makarating mo hindi. Maawain si Lord. Mahabagin ang Diyos. Can you say amen? Amen. Pero mas totoo ang kanyang salita. Kahabagan ka ng Diyos kapag ikaw ay mapaghanap ng katotohanan. Pag hindi ka naghahanap ng katotohanan, itutulak ka ng Diyos sa kamalian. 2 Thessalonians 2 na 9-11. Now, ang kahalagahan ng kapanganakan muli. Napakasimple, di ba? Gaano kahalaga ang born again? Sabi ng Panginoon, very truly, I'll tell you, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Later on, sinabi niya, very truly, I tell you, that unless a man is born of water and spirit, sabi natin, water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So makikita natin, mga kapatid, na dinagdagan ng Panginoon yung born again, ng born of water and spirit, detalye na yun. Para alam natin na ang tunay na born again ay na born again sa tubig at spirito. Now, ano yung tubig at spirito na yun? Yun ang tanong. Pag-uusapan natin yan. So, tingnan ito mga kapatid. Sabi ko rito, the church in Jerusalem versus the churches today. Ang iglesia sa Jerusalem ay hindi gumamit ng kung ano-anong gimmick para dumami ang kanilang attendance. Nagkakain sila pero hindi piknik na pampain sa mga ayaw sumama sa gawain. Sumasamba sila na walang entertainer, celebrity, politiko o mga prominenteng tao para dagsay.
Yan ang church sa Jerusalem. Ano ang mga churches natin? Entertainment? Gimmicks? Para dumami? Mga kapatid, baka wala din si Lord. Sabi ko kanina, merong perfect na design si God sa lahat ng bagay at dapat nating maunawaan ito sa salita ng Diyos. Ano sa tingin niyo ang ating kaibahan sa kanila? Malaki, di ba? Now, sa tingin niyo ba silang lahat ay tunay na born again? Paano natin masasabi na yung mga nasa aklat ng gawa ay na born again talaga? Nangyari sa kanila yung sinabi ng Panginoon. They are born of water and spirit. Born of water and spirit. Ano yung ibig sabihin nun? Sabi niya, truth to ponder. The good news, tandaan niyo ito mga kapatid, para maunawaan niyo, iba ang mabuting balita o magkasunod ang mabuting balita. Sa Matthew, Mark, Luke dyan, ang mabuting balita ay ito. Si Kristo o ang Mesias ay dumating na o ipinanganak na. Ang ebanghelyo sa panahon ng mga apostol ay si Kristo ay namatay, inilibing at muling nabuhay. At idadagdag mo pa na siya ay muling babalik. Everything about Christ. Magkakarugtong yan. The gospel is all about Christ. Pero, makikita natin na the baptism of John in the gospel, John the Baptist, is baptism of repentance. At ang bautismo ng mga apostol, sinasabi ko ito sapagkat binabanggit niya water and spirit. At pinapaniwalaan ko na yung bautismo, yung tubig na sinasabi ng Panginoon ay bautismo sa tubig. Bakit? Kasi unang-una, hinalimbawa niya, nung siya ay pumasok sa ministry, nagpabautismo muna. Para ano? May ibig sabihin yun, para hindi para ma-born again, pero may ibig sabihin yun. Pumasok siya sa tipan sa Diyos, in covenant with God, to serve Him. Pero nung siya ay muli na buhay niya, ay sinabi niya, go and preach the gospel into every creature. He who believes and is, salamat sa lima, and is baptized. Ano yung baptism na yun? Ano Holy Spirit baptism na yun? Hindi. Iba yung sinasabi niya. It's all about water. At ang sinabi pa niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. So yan yung dalawang lugar, mga kapatid, tungkol sa Great Commission na parehong pinapahalagahan ang bautismo sa tubig. Pero, ano nga ba ang hindi born again? Tingnan ito. Ako ay nagkakasal ng araw, hindi na ngayon. Kasi laging libre. Hindi. Matanda na. Nagkakasal ka na, kukunin ka pang ninong. Sa halip na ikaw ay makatanggap, wala. Ikaw pa yung magre-regalo. Maayos sila eh. Sana wala pa akong inaanak dito. Now, ganito mga kapatid ang point ko nito, minsan may nagpunta sa amin, kung ako'y nagpapastor sa Cagayan, may dumating sa amin. Sabi sa akin, ikaw ba yung anak ni ganito? Opo. Ikaw ba yung born again? Sabi ng mga saksi. Opo. Born again? Meron ba niya sa Biblia? Sabi niya, pumasok tayo para pag-usapan natin. So pumasok po kami. At dala ko yung Bible ko, sabi ko, pinabasa ko sa kanya yung John chapter 3. Nung mabasa niya, John chapter 3, verse 1 to 6. Born again ha? Born again din kami. Sabi ko, kayo nagsisinungaling. Kanina, sabi niyo, meron bang born again sa Bible? Ngayon nabasa niyo, may born again sa Bible. Born again na kayo. Sabi ko, paano kayo na born again? Ano ganito? Ganyan. Sabi ko, hindi ganyan ang born again ng Biblia. Meaning, pag nakita ng tao na maganda yung born again, aangkin niya. Katulad ng kilala ko dyan. Sino kaya yun? Aangkin niya. Born again, maganda pala. Kailangan mag-born again ka para makapasok ka sa langit. Born again ako. May magpapakasal sa akin. Kaibigan ng aking may bahay. And yung anak niya ay magpapakasal. So, dala yung kanyang boyfriend, siya, yung babae, at yung nanay. May dala pang isang tray na itlog na pula. Mahalat. So, sabi ko, bago ko kayo kasal, bibigyan ko muna kayo ng seminar, 4 na Sabado, 1 oras, para maunawaan niyo yung tungkol sa pag-aasawa.
Ang hirap na nun. Hindi yung oo ka agad. Hindi na ako kayo. Now, ganito. Ang unang kong tanong sa dalaga, sabi ko, may tanong ko sa'yo, ikaw may born again? Oo. Born again ka? Paano ka na born again? So lahat ng sinabi sa akin ay mga aktibidad sa church. Sabi ko, hindi yan born again. Now, friend, tinanong ko yung lalaki, kayo po ba yung born again? Born again, ano po yan? Sabi ko, okay, no? Hindi na bali. Ibig sabihin, hindi siya born again. Hindi nga lang born again. Yung pala, buntis na yung babae. Born again. Buntis na yung born again. Alam niyo na. Tinanong ko yung nanay, kayo po ba yung born again? Opo po. Ano po, paano kayo na born again? Ganito po, nagbibigay ako sa church, naglilingkod ako sa church, sabi ko, hindi yan ang born again. Hindi na bumalik. Hindi na pakasal sa akin. Thank you. Ayaw kong magkasama. Kailangan ko nawaan ng lahat ng Tuhanan. So, tingnan nyo. Kaya pala, kahit marami kang aktibidad sa church, kahit song leader ka pa, sasabihin ko sa iyo, kahit nagsishare ka pa, meron talagang sikreto ang born again. Now, mahaba po ito, kaya lang, sabi ko nga ay, kailangan pagtawaan natin. So, ano ang born again? Alam natin, yung pag-uusap ng Panginoon at sa ni Nicodemus. Amen? Alam ba ninyo yan? John chapter 3. Well, pag binasa niyo yan, makikita niyo na si Nicodemus ay religious leader. Lahat ng mga ginagawa natin marahil sa ating mga churches ay ginagawa niya. Pero isa lang ang bagay. Hindi siya born again. Ang born again eh, well, ano yan? Pambata, pangmatanda. Si Nicodemus ay hindi na bababa ng 50 years old. Hindi pa rin born again. Leader siya ng religion, hindi siya born again. Nag-iikap po, kumakanta, hindi siya born again. Kaya friend kay Lord. Laglag ang kanyang balikat, umuwi. Pambihira ka, Lord. Pambihira kang guru pa. Marami yan, sabi niya, Guru, alam ko kayo guru mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga kababalagan katulad ng ginagawa ninyo, malibang sa inyo. Bisa ka lang kaya. Now, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, I know that you are a teacher who have come from God, for no one could perform the miracles like you are doing it. It's not with him. Yung pala yung sinabi niya. For no one can do the miraculous signs you are doing unless God is with him. In reply, Jesus declared, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Naghahanap ng himala si Nicodemus. Pero mas may mahalaga sa buhay niya. Sabi ni Lord, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Hindi siya born again. And didn't know that the most needful sa kanya na experience ng miracle is that he should be born again. Sabi mo sa katabi mo, mag-born again ka sana. Amen? Paano may panganak na muli ang isang tao? Yan ang tanong. Katulad ba ng ating nakikisna na pinapanalangin natin? Mga kapatid, tingnan natin. So mahalaga ang salita ng Diyos. Kasi sinabi ng Biblia na ang tao ay nabuborn again sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Peter 1:23. Nandiyan yan. At saka sa James 1:18. He chose to give us birth through the word of truth. Ibig kaya sabi ng iba, tingnan mo, yung tubig doon, salita ng Diyos, sapagkat maraming simbolo ang salita ng Diyos at isa dyan ay tubig. Pero paano yung sinasabi ng Panginoon na bautismo? Tungkol sa tubig. Yun ang tanong doon. Paano yun? Magkakontra na. Aalisin mo na ngayon. Atras ka na doon sa iba. Tanggapin mo ito. Yakapin mo ito. Ito yung tama. Well, ikaw na ang tama. Mali na ang Diyos. Mali na ang Banal na Espiritu. Mali na ang salita ng Diyos. Dahil hindi mo nire-reconcile. Nakukuha niyo ang ibig ko sabihin? Amen. Thank you sa isa. Nakukuha niyo ang ibig ko sabihin? Amen. So mga kapatid, kung kayo tamad na unawain ito, isasuggest ko, umuwi na kayo. Bakit? Sayang, pag hindi ka na born again, impyerno ka. Dadayain ka lang ni Satanas. Kaya kung hindi kayo makikinig ng maayos, sayang.
One day na seminar kontra sa eternity sa hell. Impyerno. Sisigaw ka doon, araw at gabi. Pero dahil lang sa katamarang umunawa at pagbubukas ng puso sa Diyos, oh, I want to be saved! Cry out to God! And I know, gagawa siya sa buhay mo. Pero kung wala kang appetite sa salita ng Diyos, ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, kawawa ka. There is hell awaiting you. So, makinig kayo maigi. Now, ang tanong natin ay, kontra ba yung ibang sinabi ng Biblia dito sa mga sinabi ni Pablo at Santiago dito tungkol sa tubig, salita ba ng Diyos yun? So, ibig sabihin nun, wala na yung sinabi ni Kristo, go and make disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He who believes and is baptized will be saved. At ang sinabi pa ni Pedro, Acts 2:38, sabi niya, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Mga kapatid, ito, mga nakinig sa mensahe ni Pedro, the gospel, and then, nung sila ay nabagbag ang kanilang damdamin, sabi na, brothers, what shall we do? Ano ang sagot ni Pedro? Believe? No, they already believe. At sabi ni Pedro sa kanila, repent and be baptized. Mali ba si Pedro? Mali na tayong lahat. Pero itong si Pedro, bagong dating ang banal na Espiritu sa kanya. Amen? That is in Acts chapter 2. So, hindi pwedeng magkamali si Pedro. Natuluan na siya ng Panginoon, bumaba sa kanyang banal na Espiritu, at alam niya ang kanyang sinasabi. Hindi mali si Pedro. Pero magkakontra ito, nung sasabi ng marami, na yung tubig na sinasabi ng Panginoon ay hindi bautismo. At ng Panginoon sa Kristo, na yung tubig ay bautismo. Nawawala na ng kahulugan. Kaya dami, tinatanggap lang kay Lord. Pag nabunan tagka, may pagkakataon na magbabautismo sa kalang ginagawa. Nagkaroon ng picnic. Nagkaroon ng outing. Oy, may tubig! Dali na kayo, magbabautismo na kayo. Sabi nila, Pastor, wala kang dalang bihisan. Ay, hanap nyo na ng bihisan ito. Sa karang binabautismohan. Pero sa mga apostol, mga kapatid, pag pinag-aralan nyo ang aklat ng gawa, agad-agad sila nagpabautismo. Bakit? Mahalaga yan. Sapagkat ang response ng tao sa Ebanghelyo ay believe, repent, be baptized. So that you may receive the gift, the Holy Spirit. Ang tanong, tumanggap ka ba ng banal na Espiritu? Nung ikaw ay na-born again? Because he who is born again is born of water and Spirit. Eh bakit ganyan ang buhay mo? Para kang bayawak ng hirap hilahin para dalhin sa church. Bakit ang kunat mo pagdating sa pagsunod sa Panginoon? Bakit ang hirap mong i-disciple? Sabi mo sa katabi mo, tama ba ito? Hindi. Bakit tayo? Pang-okasyon lang. Pag may okasyon, wow, nagsaan tayo. Pero pag sa discipleship ko lang, siguro kayo nakakalamang dito. Narinig ko pala, halos lahat yata nasa discipleship group na. Pero iayos pa kung meron kailangan ayusin. Yun ang mahalaga rito. Now, muli na si Pedro sa Acts chapter 3, yun pa rin ang sinabi niya sa mga tao na nagtatanong, ano ang aming gagawin? Tingnan niyo, sagot ni Pedro, kapag kami nagtatanong, ano ang aming gagawin? Pag nagtanong sa atin, ano ang aking gagawin? Sumampalataya ka sa Panginoon. Mag-pray tayo, sister. Mag-pray tayo, brother. Panginoon, maraming salamat po. Paninigin mo ang aking boses, Panginoon, para tanggapin ka. Hindi ganoon. Nakukuha niyo? In-exaggerate ko lang para makita niyo. Napasok tayo ng pandaraya ng Diablo. Pero iba ang sinasabi ng mga apostol. And the apostles, they are the students of the Lord for 3.5 years. And they were baptized, fully filled with the Holy Spirit. Kaya imposible mali ang kanilang turo. Kaya nga sa Biblia, sabi ko sa inyo kanina, kung meron tayong katuruan na dapat i-adapt, it is the apostles' doctrine. Hindi kung ano-ano. Arminian, Calvinist, ang daming grupo niya, turo doon. Oh my God. Mga basura yan. Balik tayo sa Biblia. At unawain natin at sa buhay natin. Ngayon ay makikita natin na si Pedro, marami ito sa Biblia. There are about 21 conversions in the book of Acts. 21 conversions.
Now, ang aklat ng gawa ay hindi yan sinulat para malaman natin ang born again. Ang aklat ng gawa ay sinulat ni Dr. Lucas para maunawaan ni Teofilo ang Kristyanismo. Pero, sa pagkilos ng banal na Espiritu, makikita natin na nandito ang tunay na halimbawa ng born again. Nang sabihin ng Panginoon kay Nicodemus, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Actually, hindi niya alam kasi wala pa namang example sa Old Covenant o sa panahon nila na born again. Hindi pa talaga fully dumarating ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay dumating lamang sa aklat ng gawa. Sana naunawaan nyo ito. At kung hindi nyo naunawaan, mga kapatid, ang Diyos si Pastor nyo. Itanong nyo. Now, ito ang nais kong makita nyo, na ang born again, mga kapatid, ay merong pattern. At nandito sila sa aklat ng gawa. At sabi ko nga, yung pattern na yun ay yung 4 na hakbang. Yung 3 ay response ng tao sa Ebanghelyo. Yung 3, believe, repent, be baptized, ay pattern o kaya ay response ng tao. Hindi lang believe. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang belief sa repentance at water baptism. Magkakasama yan. Pero ang tinuturo sa atin sa ngayon, magkakahiwalay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang tagal bago bautisman, ay hindi rin tumatanggap ng banal na Espiritu. So, alam niyo ba na yung bagay na ito ay ipinaturn sa sanggol na ipinanganak? Yung born again. Ganito mga kapatid, makinig kayo rito. Marami sa langit, bago lumabas sa mundong ito, nandoon sa langit, ang puno ng buhay. Nandoon yan bago lumabas dito. Ang templo, nandoon yan sa langit bago lumabas dito. Ang mga kasangkapan, yan ang sinasabi ng Panginoon kay Moises nung ito ay ipagawa sa kanila. Gawin mo kung anong nakita mo, pinakita sa kanya ng Diyos, yung pattern. Pero pagdating sa born again, yung spiritual, ipinaturn niya sa physical. Alam ba niya? Tingnan niyo itong sinabi ng Ezekiel. Sabi niya sa mga Israelita nung medyo sumasama ang loob ng Diyos dahil walang nakikitang pagbabago sa kanila. Sabi niya, on the day you were born, your cord was not cut. You were washed with water to make you clean, nor were you rubbed with salt or wrapped with clothes. Ano ibig sabihin niya? Sabi niya, nung ikaw ay pinanganak, hindi naputo lang yung puso. Hindi ka hinugasan. At hindi ka nakiskis ng asin, hindi natin ginagawa yan. At hindi ka dinamitan. So, ganito mga kapatid. Sino rito mga nanay? Pakita sa kamay, bilis. Mga nanay. Yan, nanganak ba kayo? Hindi ka nanay kung hindi ka nanganak. Maliban na lang kung may ambong ka. So, ang baby, pag kaya ay lumabas, anong ginagawa? Tinatapik mo na. Sino yan? Sino yan? Yan tama! Tinatapik mo na! Para ano? Hindi, para makuha niyo yung hininga. Yun ang purpose nun. Kaya lang, kalimitan, pagka tinatapik, umiiyak, pero ang sadya nun, huminga. Meaning, pagka sumampalataya, there is a tendency. Ang ibig sabihin ng sumampalataya, there is a tendency na, ano gagawin pagkatapos? Puputulan ng kantor. Ay, nandiyan na nga eh. Okay, pinuputulan, di ba? Ano ang larawan yan? Yan, ang larawan niyan ay pagsisisi. Repent. Believe, repent. Pinuputol ang kaugnayan sa pinanggalingan. Naputol na ba yung kaugnayan mo sa sanlibutan? Parang walang... Parang, sabi na, ano? Pangatlo, ay hinuhugasan. Ang larawan niya ay bautismo. Pagkatapos ay dinakamitan. Larawan niya ay pagtanggap ng banal na Espiritu. Mamaya pag-usapan niya sa susunod na mga topic. Yan ay sinabanggit sa aklat ng Galatians 3:27 na dinagamitan. So, ganyan ang baby. Pagkatapos na proseso yung sa baby, ano ang gagawin? Nandun na yung baby, nagamitan na, naputol ng puso, nahugasan na, ano gagawin? Nilalagay sa dibdib
ibig ng discipleship yun. Sabi mo sa katabi mo, discipleship pala yun. Yung bang sanggol nung ipinanganak, huminga, pinuto ng puso, pagkatapos ay hinugasan, dinamitan, nabigyan ka na, bahala ka dyan. Ganun ba yun? Sabi mo sa katabi mo, magpa-disciple ka. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya walang naganap yung Diyos na katulad ng Panginoon kasi walang gano'n. Yun pala yun. Pinatay ng Panginoon dyan. Yung spiritual rebirth. So, makikita nyo? Sabi nga, flesh give birth to flesh, but the spirit give birth to spirit. Una, ipinanganak sa laman. Pangalawa, ipapanganak sa espiritu. John 3:6. Then, makikita nyo ito sa banal na kasulatan. Mga kapatid, hindi ko na ipaliwanag ito. Sabi ko sa inyo, there are 21 conversions in the book of Acts. Pag-aralan nyo yan, basahin nyo yan, pag-aralan nyo, tingnan nyo kung paano sila. May mga ibang binibigay. Minsan ang binibigay ng detalye, 3, minsan ay 4, minsan ay 2, minsan ay 1. Pero hindi nangangahulugan na kulang. Pagka sinabi, and they believe, nangangahulugan ay nagsisi at nagpabautismo. Pagka sinabi, and they were baptized, nangangahulugan na yan ay nagsisi at sumampalataya. Yan ang ibig sabihin yan. So, hindi yan pwedeng paghiwa-hiwalayin pag binasa nyo ang aklat ng gawa. Marami dito mga kapatid. Gusto mo basahin itong mga ito sa inyo? When the apostles in Jerusalem heard that Samaria have accepted the word of God, ano ang tinanggap? Word of God. Hindi si Kristo. Meaning they believe in the word. They sent Peter and John to Samaria. When they arrived, they prayed for the new believers that they might receive the Holy Spirit. Pinapanalangin para tumanggap ng Banal na Espiritu. Pagkatapos sabi niya, because the Holy Spirit had not yet come on them, they had simply been baptized in the name of the Lord. Sabi natin, be baptized in the name of the Lord. Minsan pa, kalakas, baptized in the name of the Lord. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Kompleto, di ba? Apa? Ganyan ba ang born again natin? Hindi. Alam niyo, pag mamili kayo ng born again experience, yung madali, tama na yun, sumampalataya na ako kay Lord. Tapos na. Tapos ka. Tapos ka. Delikadong nadaya. So, si Pablo naman, nauna ang kanyang bautismo sa Banal na Espiritu bago bautismuhan. Yan ang experience si Pablo. Kaya abnormal yung kanyang born again experience. Sinasabi niya sa aklat ng 1 Corinthians 15. Born again experience, all ay baliktad. Now, ito mga kapatid sa chapter 19, verse 1 to 7, may mga binautismuhan si Apollos sa chapter 18 na hindi tumanggap ng Banal na Espiritu. Nang malaman ito ni Paul, pumunta si Apostol Pablo doon sa Ephesus. Sabi niya, while Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. Then he found some disciples and asked them, did you receive the Holy Spirit when you believe? Tanungin ko yan sa inyo. Did you receive the Holy Spirit when you believe? Oh man. I don't know. Anong sagot ng mga taga-Ephesus? Sabi nila, no! We have not even heard that there is a Holy Spirit. Parang nagsisigawan na lang, para mapakinggan natin. Umaamin sila! Ulitin ko, umaamin sila! Ulitin ko, umaamin sila! Amen. Sabi mo sa katabi mo, umaamin ka na. Yan ang sikreto para tayo totoong maborn again. So sabi niya, so Paul asked, what baptism did you receive? John's baptism. Oh, sabi ni Paul. John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord. Tanay ko yun, baptismo ang tinanggap ninyo? Hindi nyo alam. Umamin na kayo. Ano baptismo ang tinanggap ninyo? Pagsisisi? Tinanggap ba ninyo yung baptismo sa pangalan ng Panginoong Jesus? After that, sabi nito, they were baptized by Paul in the name of the Lord.
saka lamang sila tumanggap ng banal na Espiritu. Nakikita nyo? Yung process, believe, repent, be baptized, receive the Holy Spirit. Paano hindi na kayo makakain mamaya? So, sinabi ko na ito sa inyo na aklat ng gawa ay sinulat ni Dr. Lucas para kay Theophilus para maging malamang ay siya yung abogado ni Pablo doon sa Roma. At yan ay makikita natin yung pattern ng born again. Ano yung pattern niya? Believe, repent, be baptized. It is a package. Magkakasama yan. Sabihin natin, package. Isa pa. Package. Isa pa, process. So may pattern, package yan, may proseso yan. Sa atin, instant. Ang hilig natin sa instant, pati noodles. Now, ito ay basic na turo, katulad ng sinabi ko sa inyo, pero napakahalaga. Unawain ang salitang conversion at regeneration. Ang conversion, mga kapatid, ay kagagawan malamang ng tao. Hakbang ng tao. Nag-convert ka sa Muslim, kagagawan mo yan. Nag-convert ka sa born again, hindi ka na born again. Ibig sabihin ng gusto, pumasok ka sa gawain ng born again, pero hindi nakakahulugang born again ka. Yun ang ibig sabihin nun. Naging Roman Catholic ka, o kaya kung ano-anong relihiyon, that is a conversion. Pero ang regeneration ay kagagawan ng banal na Espiritu. Born of God. Born of God. Hindi kagagawan ng tao, hindi kagagawan ng gustuhan ng tao, ng lalaki, ng babae, sila ipinanganak ng Diyos. Yan ang born again. Can you say amen? Amen. Ngayon, kayo ba'y nag-convert o na-born again? Kayo ba ay nag-convert o na-born again? Sana na. Okay, sa bagong timana yung pinag-utos na tao na gawin ang apat na ito, inutusan tayong sumampalataya ng Panginoon, inutusan tayong magsisi, inutusan tayong magpabautismo, at inutusan tayong tanggapin ang banal na Espiritu. Ngayon ay makikita natin na ang conversion natin ay may apat na hakbang na kailangan. Linawin ko muna, hindi lahat ng nag-convert ay na-born again. Pero lahat ng na-born again ay na-convert. Nakukuha nyo? Sabi ko dito, nakakahulugan ba ito ng tao na magligtas sa kanyang sarili? Hindi natin maliligtas ang ating sarili. Tayo ay tumutugon lang sa pagliligtas ng Diyos. Ganon ang ibig sabihin nun. Now, sa ngayon, ang born again ay kagagawa ng Diyos. Hindi ko na ipapaliwanag ito. Meron tayong mga ilang question dito, mga kapatid, pero hindi ko alam kung meron tayong break time. Makakapag-merienda pa ba kayo? Kahit hindi na. Sama lang tingin naman sa akin. Si Arlan daw, si Arlan break time. Si Arlan daw break time. Okay, ganito. Mag-break time muna, pumunta siya, pagkatapos susunod na tayo doon sa susunod na topic. Ano kaya yung, anong gagawin pag nakapakinig ng Ebanghelyo? Believe. So yung apat na hakbang, ano yun? Believe, repent, be baptized, receive the Holy Spirit. Ulitin natin. Ano yung apat na hakbang? Saba. Kaya yung seminar natin, ang pamagat nito, BRBR. Tayo sa English. Alam niyo na ngayon kung ano ang seminar natin? BRBR. Nag-BRBR ka lang? Kami yun. Hindi alam ito na mga hindi ng seminar. Sabihin natin, BRBR. Sa English yan ha, sa English. Alam niyo ba kung ano sa Tagalog ito? Okay, sa Tagalog, sumampalataya sa Panginoon. Magsisi. So ano na? Pagkatapos, magpabautismo. Tapos, tanggapin ang banal na Espiritu. Ano na?
BT. Sa Tagalog, sumama tayo, B. Amen? Sabi natin, sumama tayo, B. Gusto niyo maiwan? Okay, break time muna tayo. Tapos babalik tayo para sa susunod na Hello. Mga kapatid, mag-duration po tayo ng 10:30 sa may 10-15 minutes break po tayo. Sige po.